Assalamualaikum at magandang araw, Bangsamoro. First General Assembly ng Bangsamoro Party ginanap sa lungsod ng Cotabato. First General Assembly ng Bangsamoro Party ginanap sa lungsod ng Cotabato. Isang makasaysayang kaganapan ang inilunsad ng Bangsamoro Party kahapon, ika-11 ng Mayo, sa kauna-unahang pagkakataon. Ginanap ang First General Assembly ng Bangsamoro Party sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated o KITFI sa Poblasyon 8 sa nasabing lungsod. Ang pagtitipon ay dinaluhan ng mahigit 10,000 na taga-suporta ng partido, kasama ang mga party committees at mga provincial chapters mula sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Inilahad ng programa ang katatagan at kalakasan ng partido sa kabila ng haka-haka na humihina na daw ang liderato ng MNLF. Dinaluhan din ito ng mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon na pawang mga membro din ng Bangsamoro Party katulad ni na former MP Byron Caron at former Congresswoman Vice Sandra Sema na mas kilala sa tawag na ina ng BUL. Kasama din sina MP Atsfar Usman, Secretary General, MP Hatimel Hassan, Vice Chairman for External Affairs, Central Committee at Alexis Malma, Vice Chairman for Internal Affairs. Sa mensaheng ibinigay ni Deputy Speaker MP Sema, ipinaliwanag at ipinagbigay alam nito sa bawat membro ng BAPA o Bangsamoro Party ang mga kakailanganing paghahanda patungo sa kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections. Ang susunod ho na mangyayari na gagawin natin, ang deadline na sinabi ng Commission on Elections para sa pag-submit natin, unang-una ho, bago lahat, we are already a registered political party, registered regional political party sa National COMELEC. Ang susunod na step ay yung accreditation ng political party natin for the first parliamentary elections. Dito ho siya i-accredit sa COMELEC Regional Office or yung Bangsamoro Electoral Office as provided in the Bangsamoro Electoral Code. Ang start ho ng accreditation ay May 15. So 4 na araw ngayon, mag-i-start na ho tayo sa accreditation natin. Hanggang June 7, 2024, no? Yung nandito yung mga kasama natin from the Commission on Elections. Marahil pwede yung tumayo tayo, ma'am, para may testigo ho sa ginagawa natin, no? May testigo, may witness ang Commission on Elections. Pinangunahan din ni Bangsamoro Party President Mos Sema ang mass oath-taking ceremony para sa mga taga-suportang dumalo at naging bagong kasapi ng partido. Matapos nito ay kanyang ipinaabot ang lubos na pasasalamat sapagkat batid nito na nanggaling pa sa mga malalayong probinsya at basulta ang mga dumalo upang ipakita lamang ang kanilang suporta sa partido. Naging emosyonal din ito nang kanyang balikan ang insidente ng takop at ilang pang mga injustice na dinanas ng Bangsamoro. Remember the massacres, the victims. We are their hope.
The Bangsamoro Party is their hope. Remember the sons and daughters of our martyrs. The Bangsamoro Party is their hope. Remember the massacres. Mga kataw tayo mga rungkuwa sulu, tawi-tawi, basilan. Kaya nga tanong mo, wayron problem matawi-tawi, wayron problem hasulu, wayron problem habasilan. Sa simud ka mo, ha problem na mo. There was no massacre in Tawi-Tawi. There was no massacre in Sulu. There was no massacre in Basilan. You stood for us in Central Mindanao. Agsukul. So, yan kaya Bangsamoro Party tano na ungaya atau iga saya rugu no mga miyaninindog. Di ka na ba kabaya sa kakamal. Ugay, may tataro sibu, minggay tano, mibagay tano. So mga kahanda o mga miyaninindog. Imparte nato inihibok ko na dyan baya umulin, kumamal, atau mabaya mahinang leader. Ang kato ini parsugpatan si panindugan si mga kamaasa nato. So murah-murahan kita niyo mahambog tanyo kataan karel nato pa mga sumuno kato inhula agama bangsa. Allahu Akbar! Sinabi pa ng Bangsamoro Party Vice Chairman na humaharap ngayon sa panibagong hamon dahil lahat aniya ay baguhan sa parliamentary election at ang paglahok umano sa halalan ay pagtataguyod sa kaunlaran at kapayapaan. Hinikayat din niya ang mga membro na magtulungan para sa inaasam na kapayapaan upang maipakita umano ang lakas at determinasyon ng Bangsamoro Party. At iyan ang ating nakalap na mga balita sa araw na ito. Joem Rashid Palalisan, Z-Live News Online.